Napahawak na sa kanyang bibig si Farah na halatang gulat na gulat. Bigla na lang din siyang naging problemado, gaya ng mukha ng kaibigan niya si Nati. Naisip niya na kaya naman pala ganun na lang ang asta ng kaibigan, ay nang dahil sa nakita ito ng kanyang crush na tiyuhin naman ang kanyang hipag. Sinong hindi matataranta doon? Tapos nakaluhod si Peter. OMG! Totoo ba? Kumpirma pa nito na para bang sinasabi ni Nati na form lang ito ng panloloko nito. Oo nga, nakita niya ako. Tayo, doon, kanina. Maktol pa ni Nati, parang hindi na pagbigyang bata. Hala Nati, paniguradong ibang iisipin nun. Tama, ano na lang iisipin nun? Ang landi ko. Himutok pa ni Nati na humigpit ng hawak sa manibela ng kanyang sasakyan. Sa hilit siya ng mukha ay halatang gigil na gigil siya. Umamin pa naman ako sa kanyang crush ko siya noon. Ano na lang ang iisipin niya? Hindi ako seryoso. Kainis? Hindi na nagkomento pa si Farah na tinignan na lang ang kaibigan na patuloy sa pag-alboroto. Just explain yourself, Nati. Ipaintindi mo na biro lang ang lahat ng yun. Hindi sinasadyang asaran, as if na maniniwala naman yun. Matanda na yun. Hindi ko yun mauutot, maluloko pa. Isinara ni Gaston ang kanyang mga mata at isinandal ng likod sa backrest ng upuan. Papuntahin mo na dito ng maaga bukas ang chopper. Aakit na tayo ng Baguio at yun ang gagamitin ko. Utos niya sa kanyang sekretary. Napaawang na doon ang bibig ng sekretary na mag-alangan kung boboses pa o hindi na. Hindi maganda ang mood ng amo at baka ma-real talk siya nito. Ganun pa man ay marami siyang tanong. Ayaw mo bang ibigay ng personal sa kanyang lovebirds? Sa halip pa yun ang inalala niya. Tinakpan ni Gaston ng kanyang mga mata gamit ang kanyang isang braso na para bang nasisilaw sa liwanag. Gumalaw ang kanyang Adam's apple nang lumunok siya ng kanyang laway. Hindi na, iutos mo na lang ang pagbigay niyan. Gumalaw si Gaston na hindi na mapakali kung itutuloy pa ba ang kanyang planong pagre-regalo. Wala na rin namang sense kung magbibigay pa. Kay Krisha mo na lang ipabigay na kapag tinanggihan, sabihin mo sa Oli na lang sa akin. Huwag mong sabihin na binili ko. Ipasabi mo na lang na bigay sa akin yan at tiniregalo ko lang. Ayaw ng gobernador na magkaroon pa ng issue tungkol sa bagay na yon. Mausisa pa naman ang kanyang pamangkin. Napakarami nitong tanong. Noted po, Governor Barcelo. Kinabukasan ni nagising si Nati sa pagdating ng kanyang hipag sa mansyon na hindi naman niya inasahan na gagawin ng babae. Sinadya pa siya nito sa loob ng kanyang silid upang gisingin dahil kasalukuyan pa siyang natutulog noon. Hindi naman siya nagalit dahil minsan lang ito kung pumunta talatang may importanteng sadya. Sa tingin ko ay para sa'yo talagang lovebirds na yan eh. Pinapabigay pala ni Tito Gaston. Nahati ang labi ni Nati sa dalawa. Hindi niya alam kung anong kanyang ire-react sa regalo nito. Masyadong old-fashioned. Kung yung iba'y mga bouquet ng flowers, teddy bear, siya lovebirds. Sa akin, turo niya pa sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala dahil baka ginugood time lang. Oo, para sa'yo yan. Umakyat na siya ng Baguio kaya hindi na niya na personal na naibigay sa'yo. Hindi masabi ni Krisa ng tahasan, nakikita ni Nati na nahalata nitong may kung anong namagitan sa kanilang dalawa. Bagay na kapag sinita niya ng hipag ay hindi niya itatanggi. Alagaan mo raw yang mabuti. Huwag mo nga hayaang mamatay at nakakaawa naman. Tumango lang si Nati bilang pagsang-ayon sa kanyang hipag na tinitigan ng mga ibon na nasa cage pa at nasa gitna ng kanyang silid. Doon diretsyon dinala yun ni Krisa. Sa silid niya, hindi na rin ako magtatagal. May check-up pa kami ni Nick at appointment sa OB ko, Nati. Nang makaalis ang hipag, hindi na napigilan ni Nati ang mapahikbi. Naisip niya na kaya bumaba marahil ang governor ay malamang para ibigay yon sa kanya. Kaso noon siya dahil sa nangyari. Hindi na ba siya galit sa akin? Mukha siyang galit nung magtamang mga mata naming dalawa. Kinuha niyang cellphone at na makailang beses na nagtipa na doon ang mga sasabihin niya kay Gaston. Nakakahiya kung hindi man lang siya dito magpapasalamat. Sa bandang huli pinadala niya pa rin ang message niya ng pasasalamat at pangako tungkol sa mga ibon. Natalia Bentacourt. Tito Gaston, maraming salamat po sa lovebirds. Hindi ko in-expect na may regalo ka sa akin. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan ko silang mabuti upang wag mamatay. Ako nang bahala sa kanila. Paparamihin ko rin sila. Stay healthy. Hindi na rin binanggit pa ni Nati ang tungkol sa pagkakita niya sa gobernador sa may plaza dahil baka naman nagkakamali lang siya. Baka naman hindi yun ang lalaking nakita niya kahit pa ang tibay ng kanyang proof na nasa Maynila ang gobernador na nagdaang gabi. Hindi niya na lang to sasabihin. Hahayaan niya na lang ang nangyari. Governor Barcelo,
Are you ready? Naghihintay ng mga journalist at photographer sa labas. Nilingon ni Gaston ng kanyang sekretary na may pag-akusa ng mga mata. Aaten siya ng dinner banquet na gaganapin sa Kapitolyo. Ang sabi ko sa'yo, sa pamangkin ko si Krisa mo ibigay, bakit nakaindetalya naman sila? Lutang pang sekretary kung anong sinasabi ng gobernador kaya hindi niya makuha kung ano tungkol saan ang mga sinasabi nito. Seryosong mukha ng governor na nakatingin sa kanya. Puno yun ng pagkadismaya. Lalo na't parang limot ang kaharap niyang sekretary ngayon. Huwag mong itanggi, nag-send siya ng message sa akin. Maligaya siyang nagpapasalamat. Diin pa ni Gaston ipinakita ng message dito. Doon pa lang naalala yun ng sekretary niyang parang galing sa mahimbing na pagtulog niya. Naku, pasensya na po, Governor Barcelo. Malinaw naman ang bilin ko sa pamangkin niyo. Hindi ko alam kung anong nangyarit na punta kay Miss Bentacourt ang lovebirds. Mahina nitong usal. Hindi na siya pinansin pa ni Gaston at lumabas na nasilid. Biglang nagbagong kanyang mukha na pinilit na ngumiti ng humarap sa maraming mga tao. Kahit naman magwala siya, wala pa rin namang mangyayari. Nakuha na ng babae ang lovebirds. Nasa mga kamay na ni Talia yon, alangan namang bawiin niya pa. Nakakahiya naman dito dahil akalay sa kanya ngayon. Ang pasaway talaga ng sekretary kong to. Kung wala sa kanyang problema na sa pamangkin ko, baka kusa rin talagang binigay yun sa hipag. Hindi na nasundan pang pagbaba ng governor ng Maynila dahil naging busy na siya sa kanyang trabaho. Yun ang huling may dala silang ibon. Binawasan na rin niya ang mga meeting sa lungsod at nag-focus na lang sa kanyang trabaho bilang governor at sa kanilang mas yumabong na negosyo. Literal na naging mansyon na trabaho lang siya dahil sa pagod na labis niyang inaabot. Matuling lumipas ang ilang buwan, once a week ay nagsasend ng message sa kanya sinati ng picture ng lovebirds upang ipakitang umanong kanilang itsura, ngunit hindi naman to nare-replyan ni isa ng gobernadora. Masyado siyang busy para gawin ang bagay na yon, ngunit hindi niya naman nakakaligtaang isin ang mga message ng babae. At okay na yon kay Nati. Alam niya nakikita pa rin yun ni Gaston at wala nga lang itong time na sagutin yun. Governor Barcelo, kailan mo planong bumaba ng Maynila? Isang araw itanong ng kanyang sekretary. Wala akong plano. Bakit? Wala naman, nagtatanong lang naman ako, Gov. Totoong wala namang plano si Gaston na bumaba ng Maynila upang mapanindigan ng kanyang ginagawang pag-iwas. Ngunit na maaksidente naman ang kanyang pamangkin ay kinailangan niyang madaling bumaba doon upang damayan ng kanilang pamilya. Napag-alaman niya pa na wala doon ang asawa ng pamangkin na sa ibang bansa dahil sa kanyang propesyon. Naging kritikal ang lagay ng kanyang pamangkin hanggang sa mapaanak ng wala sa oras. Hindi lang yon, naging dagok din dito ang pag-uwi ni Nick ay naksidente pang lalaki. Noon niya lang muling nakita si Nati na sa kanyang paningin ay medyo nag-matured ang muka. Saksi siya kung paano umiyak at magwalang babae na makitang aksidenteng nangyari sa kapatid. Nakita niyang kabilang side ng pagkatao nito at hindi lang ang maarte niyang ugali. Nang dahil doon ay nagpabalik-balik siya ng Maynila upang alalayan ng pamangkin. Hanggang sa magdesisyon siya na pansamantalang manatili na lang muna doon upang alalayan pa sila. Kumain ka na ba ng almusal? Magaang tapik ni Gaston sa isang balikat ni Nati nang maabutan ito nagbabantay sa silid ng kanyang pamangking si Krisa. Nakabaluktot tong nakahiga sa gilid ng sofa at bahagyang napapikit. Bagamat nandun ang tunay na ama ni Krisa, nakamakailan lang natanggap ng pamangkin ni nagpapalitan pa rin sila ng bantay kay Krisa, lalo na't nakakonfine din ng lihim sa asawa doon si Nick. Nagdilat ng kanyang mga mata si Nati at agad na umiling. Makikita sa mukha niyang matinding stress at labis na pag-alala sa mga nangyayari. Halika, sumama ka sa akin at sasamahan kitang kumain ng almusal. Nandyan na rin naman si Mr. Silas sa labas. Bantulot na bumangon at sumunod si Nati na wala pa ring inik at halatang tamad na tamad lumakad. Pinanood siyang kumain ni Gaston gamit ang kanyang malungkot na mga mata. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Hindi niya alam kung paano niya aaluin ang kaharap na kada subo ng kanyang pagkain ay para bang maiiyak na yata. Kailangan mo kumain, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Hindi porket down sila at may problema ay sasabay ka na. Huwag mong hayaang bumagsak ang katawan mo. Sa tingin mo kapag nagkasakit ka, may mag-aalaga pa sa'yo? Hindi sumagot si Nating na natili pa ring tahimik na mabagal na kumakain. Abalang mga magulang mo sa mag-asawa dahil kailangan nilang kalinga sa mga panahong ito. Kaya sana ikaw na magkusang alagaan ang sarili mo. Naintindihan ko naman ang nararamdaman mo, pero ganun talagang cycle ng buhay ng tao, Nati. May mga bagay na hindi natin kontrol at kahit lumuha tayo ng dugo, ay wala rin tayong magagawa.
Sobrang nakakaawa kasi silang mag-asawa na ganyan ang kalagayan nila. Hikbinin natin na pumatak na naman ang mga luha sa mata. Hindi nila nakayanan pang bigat ng sitwasyon. Dumagdag pang kanilang anak na si Nixa. Humagod ang isang kamay ni Gaston sa ulo ni Nati na lalo pang nagpaiyak sa kanya. Tama ang governor, hindi niya dapat pinapakita ang kahinaan niya pero yun kasi siya. Mahina lang. Walang lakas at hindi niya alam kung saan kukunin pa. It's okay. Valid ang nararamdaman mo. Valid ang emosyon mo. Valid naman yan lahat. Nang dahil sa pangyayaring yun ay natagpuan na lang ni Nati at ng governor ang kanilang sarili na mas napalapit pa sa bawat isa. Mas naging open din sila sa bawat isa. Minahal pa ni Nati si Gaston nang dahil sa pagiging malalahanin nito at maalaga sa kanya ng mga panahong yon. Dumalas ang kanilang pagkikita, lalo nang kumuha si Gaston ng maliit na space malapit sa ospital upang gawin niyang pansamantalang opisina habang nasa Maynila. Ano na palang nangyari doon sa lalaking lumuhod noon sa harapan mo? Mabilis na napalingon si Nati kay Gaston ang tanungin sa kanyang bagay na yon. Nung una hindi pa niya maintindihan kung tungkol yun saan, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya. Ibig sabihin na inaamin ni Gaston na nakita nga siya ng gabing iyon at hindi niya lang guni-guni ang lahat. Totoong nagtama na noon ang mga mata nila. Sino? Si Peter? Wala, kagaya lang din yun ng ex-fiancé ko. Sa pamangkin mo may gusto. Nasa opisina ni Gaston si Nati ng mga sandaling yon. Ito na ang naging tambayan niya kapag wala siya sa ospital. Hindi naman yun minamasama ni Gaston na nasanay na rin sa kanyang palaging naroroon. Hindi na gaya ng dating umiiwas siya. Ang gobernador na din mismong siyang nagpapapunta sa kanya doon kung kaya nasanay na rin si Nati. So, ang ibig sabihin lahat ng nalilink sa'yo ay ang pamangkin ko munang-unang ginugusto? May tono pa yun naman ng aasar kung kaya naman hindi na ito nagustuhan ni Nati at inismiran na lang ang tangi niyang naging tugon dito. Tumangu-tango na si Gaston na may kakaiba ng ngising nakapagkit sa kanyang labi. Tumigil pa ito sa kanyang ginagawa sa harap ng computer niya para lang tingnan kung ano magiging reaksyon ng babaeng halos pumuti ng mata kakairap sa kanya. Kung pilyong governor, mas pilyo naman ang biglang naisip ni Nati. Ewan na lang niya kung hindi matameme ang gobernador oras na sabihin niya kalokohang laman ng kanyang isipan. Kaya nga napag-isip-isip ko matagal na hindi na ako kukuha ng ibang lalaki dahil baka kay Krisa na naman mahulog. Nakakatampo kaya? Maganda rin naman ako kasing ganda niya. Pahagi niya pa bago sabihin ang susunod na kanyang naisip. Nagdesisyon ako na konektado pa rin naman sa kanya pero tiyuhin niya nga nang. Biglang naubos si Gaston ng malakas na humagalpak ng tawa si Nati. Naburo na kasi mga mata nito sa kanya na para bang hindi siya nito naintindihan. Tumaas at baba pang kilay ni Nati na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Tiyuhin niya, gets mo? Ikaw ang tinutukoy ko. Konektado ka pa rin kay Krisa, hindi ba? Kaya sigurado ako na hindi kanya makukuha sa akin. Deklara niya pa doon na walang kahiyahiyang makikita sa kanyang mukha. Nahati na sa dalawang labi ni Gaston na para bang hindi siya makapaniwala kung anong kanyang narinig. Bilang karugtong ng reaksyon niya napaahon pa si gobernador, sa upuan halatang nawala na siya sa hulog ng sarili. Ikaw, huwag mo nga akong pinaglolo ko. Niloloko? Bakit naman kita lolokohin? Totoo naman ang sinabi ko Bakit? May chance ba na makipagrelasyon ka sa pamangkin mo? Wala naman hindi ba? Imposible mangyaring bagay na yon kaya safe na safe ako sa'yo. Napasabunot na si Gaston sa kanyang buhok na parang biglang naging problemado. Kinuha ni Nati ng pagkakataon yun at tinawid ng kanilang pagitang dalawa. Humawak ang dalawang kamay niya sa dibdib ni Gaston na hindi naman umatras o umiwas at ang mga mata nito'y napatatiling nakahinang sa mukha ni Nati. Pagkatapos noon ay tumingkayad pang babae at inabot ng kanyang labi na nakaawang pa rin. Malaya niya yung marahang hinalikan nung unid ang pilang na para bang nanunukso dahil pinapapungay pa ni Nating mga mata niyang nakatitig pa rin. Natalia. Paanas ng tawag ni Gaston sa pangalan ng babae, mas nawala pa sa kanyang sarili. Hindi mo ako na-miss? Kasi ako, sobrang miss na kita. Hindi na nagawang tapusin pa ni Nati nang bigla na lang siyang hapitin ni Gaston ng kanyang isang kamay sa bewang upang mas mailapit pa sa kanyang katawan ng bulto ng babae. Ang isang kamay naman ng governor ay humawak na sa kanyang leeg at muling inangkin ang kanyang labi matapos na ipikit ng kanyang mga mata upang namnamin ng halikan nilang yon. Banayad, puno ng pag-iingat at walang ibang nagawa si Nati kung hindi ang ipikit na rin ang kanyang mga mata upang mas lasaping pang tamis ng mga labi nitong malambot na hindi nagtagali na lasahan ng laway ng isa't isa. Pinahina ng aksyon niyang yon ang mga tuhod ni Nati kung hindi siya yayakap sa katawan ng governor.
Pihado nga handusay siya sa sahig, oras na bumitaw siya. Lumalim pa ang kanilang halikang dalawa hanggang sa madalas siya ni Gaston sa sofa at marahang maihiga na doon. Muling meron nangyari sa kanilang pagitan but this time pareho na nilang ginustong bagay na yon. Hindi na lang si Natalia ang may nais nito. Kuya Gav, hindi ba masyadong masakit yun kay Krisa kung malalaman niyang wala ng anak ninyo? Wala bang ibang paraan na pwedeng gawin para hindi siya masaktan? Paano kung mas lalong lumalang mental health niya? Nagpupulong sila para sa gagawing desisyon ni Nick dahil hindi na niya maatim ang depresyong pinagdaanan ng kanyang asawa. Gusto niyang subukan na lahat upang sumugal. Mabuhay lang ang anak, yun lang ang gusto niya. Wala akong choice, kesa naman pareho silang mawala sa akin. Sinang-ayunan ng lahat ayon maging ni Gaston na tumina muna kay Nati upang timbangin ang nararamdaman ng babae. Gaya ng inasahan labis na awang kanilang naramdaman nang magising si Krisa nang buong akali wala ng anak nila sa isang kasinungalingan. Ganun pa man, pinilit nilang maging matatag kahit na sobrang hirap. Governor Barcelo, tanungin natin sa kanyang sekretary nang pumunta siya sa opisina nito. Hindi pa magawang makalabas ng hospital ni Krisa kahit na wala na doon ang anak nila dahil sa kalagayan ng kanyang katawan na mas bumagsak pa. Bumalik naman sa trabaho ang kapatid niyang si Nick kung kaya naman si Nati at ang kanyang ina ang nagbabantay. Sumasaglit na lang doon si Gaston ngunit dala pa rin niyang problema ng pamangkin niya. Nasa loob, Miss Bentacourt. Binuksan ng sekretary yung pintuan at pumasok na doon si Nati. Dito lang ako sa labas, Miss Bentacourt. Sa tingin ko kailangan yung mag-usap na dalawa. Bakit? Medyo emotional si Gov. Tumango lang si Nati at diretso nang pumasok sa loob. Malilim ang loob ng opisina, ilang minuto pang lumipas bago naging malinaw ang lahat. Natagpuan niya si Gaston sa sofa, nakasandalang likod doon at kaharap ang bote ng alak. Bahagya siyang nilingon ng gobernador na marinig nitong mabagal niyang mga hakbang. Muli siyang nagsali ng alak. Tama ng inom, mahinang usalin natin na kinuha ang baso ng alak sa kanyang kamay. Nilayo ni Gaston yun kung kaya naman hindi ito nakuha ng babae. Huwag ngayon Natalia, gusto ko mapag-isa. Hindi siya pinakinggan ni Nati na naupo na sa kanyang tabi. Ano bang problema? Hindi naman pinapabayaan ni Kuya Nick ang pamangkin mo. Saka gagaling din naman yun, ganun talaga. Lahat naman tayo pinagdadaanan ng epekto nito. Hindi sumagot si Gaston na muling tinunggang alak na nasa basong hawak. Hindi na yon pinigilan ni Nati. Ang hinadlangan niya yung pagkuha nito sanang muli ng alak sa bote nun. Hay nako, noon ang galing mong mangarap sa akin tapos ngayon ikaw naman ang ganyan. Dinukuan ni Nati palapit ang mukha ni Gaston at nang lumingon ito, ay kinulong na ng babaeng mukha ng gobernador sa kanyang dalawang palad. Nang tingnan siya ng malamyang mata ni Gaston ay gumiti siya tinalikan ng mabilis ang labi ng gobernador. Tama na, okay? Parang aliping tumango si Gaston na inilapit ng kanyang mukha kay Nati. Sinunggaban na siya ng halik ni Nati na nauwi na naman sa pag-isa ng kanilang mainit at sabik na katawan. Sinulit nilang gabing yun. Hindi tumigil si Gaston hanggat sa hindi napapagod ang katawan. Maaga pa rin namang nagising ang gobernador sa kabila ng kalasingan nito at pagod. Hindi naman siya bumangon dahil nakahiga sa mga braso niyang babaeng himbing pa rin. Nang marahang gumalaw ang katawan ni Nati at idinilat ang mga mata, ay napangiti na si Gaston at wala sa sariling hinalikang biglang isa niyang pisngi pababa ng labi. Gising na Natalia, tanghali na. Gutom na rin ako. Sige ka, baka mamaya ikaw na naman ang kainin ko.